Anong, pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But I'm saying it's not true. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. Matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. May maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na. Di ba? Ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. It's outright lies, no? Hindi totoo yung sinasabi noong Marines na umattend doon sa Siam na ano na. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. John 8:32, Then you will know the truth, and the truth shall set you free. Hi mga ka-enjoy! Hello po sa inyong lahat. So, ang tagal din natin hindi nakapag-vlog dito sa Joy Talks. Sobrang dami kasi ng mga ginagawa recently. At pinili ko talaga yung inner peace muna. Kumbaga, hindi muna ako nakapag-share. But I think this is the right time para mag-share muli ng sa Word of God. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, napakagulo kasi ngayon ng gobyerno natin. Napakagulo ng mundo. May giyera, merong mga senador na nag-aaway sa mismong plenaryo, mga ganon. Tapos, syempre, ang gulo-gulo ngayon ng politika sa Pilipinas. Hindi na natin alam kung sino ang papanigan. Pero, ito lamang ang tanging kong alam na papanigan natin. Sa mga sitwasyon ngayon, ang tanging papanigan natin ay ang katotohanan. Katotohanan. Pero hindi natin alam ngayon ang katotohanan sapagkat napakarami ng fake news. Hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino hindi nagsasabi ng katotohanan. Pero, ang tanging alam ko lang, mayroong Diyos na nakakaalam ng lahat, di ba? Kaya naman, itong ibibigay kong devotion or word from the Lord, ito yung devotion ko ngayon. Kasi nga, napakabigat na nangyayari sa ating bansa at napakabigat sa ating puso at ating isip. Sino na ba ang paniniwalaan? Ano na ba ang katotohanan? Sino ba ang nasa kabutihan? At sino nga ba ang tunay na nasa kasamaan? Hindi natin alam. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Kaya binigay sa akin ng verses na ito. Ito yung nagbibigay sa akin ngayon ng hope. Ito ay galing sa Psalm 37. Babasahin natin. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. So tandaan natin yun. Do not fret dahil gumagawa sila ng kasalanan, ng wicked things. Hindi tayo pwedeng ma-envy sa kanila. Kasi soon, they will wither. Kaya naman, ito yung sabi sa akin ng Panginoon. Through the word of God from Psalm, verse 3, Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Alam nyo, it's comforting words yung binigay sa atin ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang pagkakatiwalaan natin sa mga sitwasyong ito. Kaya kailangan humingi tayo ng wisdom
Sino ba, Lord, ang nagsasabi ng katotohanan? Sana yun ang magsaksi. I pray that this nation ma-open ang kanilang mga mata sa katotohanan. Sa dami-daming fake news na nangyayari, mga kasinungaling ang ibinibigay at binabato ng bawat isang politiko na hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Dahil tanging Diyos lamang ang tunay na nakakaalam ng katotohanan. Tanging masasabi ko lamang, ang Diyos nang bahala sa iyo. Ang Diyos nang bahala sa bawat isa sa atin. Ang tanging kailangan lang naman natin is pagkatiwalaan ang Panginoon. Gawin ang nararap, do good. Diba? Let's do good. Let's commit our ways to the Lord. Sabi sa Psalm 37, 1-9. So, yun lang muna yung isi-share ko. Kung mababasa niyo po yung buong Psalm 37, ito ay isang reminder sa atin na huwag tayong gagawa ng mga wicked things. Because soon, merong parusa para sa kanila. At sa mga gumagawa ng mga bagay na yun, mga kurako, mga taong gumagawa ng mga hindi magaganda, binabaluktot ang katotohanan at mga bagay na ginagawa nila sa pangsarili lamang, sila'y mananagot sa Panginoon. Kaya sabi nga sa verse 7, be still before the Lord, wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Bahala na si Lord. We will wait patiently. Sabi, refrain from anger, turn from wrath, nakakagalit, nakakainis. Minsan sabi ko sa sarili ko, gusto ko silang, but hindi. Ibinibigay ko to hinihingi ko to ng tawad sa Panginoon dahil ayoko na nangyayari sa Pilipinas. Sobra. Pero lahat ng ito, binibigay ko sa Panginoon. For those who are evil will be destroyed, according sa verse 9. But those who hope in the Lord will inherit the land. Though itong psalm na to is ginawa ni David nung panahon na marami siyang kalaban. Ginawa to nung panahon niya. Pero alam nyo, minsan nakaka-relate tayo sa present situation. At itong mga words na to na ni David sa psalm, parang nagiging comforting siya sa akin sa mga nangyayari sa panahon. Kaya bahala na si Lord and let's pray for our nation. Diba, Champi? Kahit may magulo dito sa likod ko, diba? Love na love ko yan. So anyways, praise God for this word. I pray that our nation, Philippines, ang manalo pa rin ang katotohanan, ang manalo pa rin ang tanging intensyon ay nakabubuti sa bansang Pilipinas. Pag-pray natin na manalo ang katotohanan at kabuti. God bless Philippines. Joy Talks. Jesus only? Yes.